Diwata, ano masasabi mo na may mga nagsasabi na madumi daw yung tinda? Alam mo, hindi madumi ang pagkain ko. Alam, nakikita ng tao kung ano madumi, maugali nyo. Ayun ang marumi, linisin nyo yan. Diba? Nakikita ng tao paano namin prepare yung pagkain namin. Straight food po ang concept ko. Hindi po marumi, malinis. Kaya nagsasabing marumi, ang marumi ikaw. Yung ugali mo, kailangan mong linisin. Yung pagkatao mong marumi. Yun lang. Basic, diba? Basher yan eh. Ay ano, ang dami-daming tao, nakikita nila kung paano namin pinaprocess yung pagkain namin. Ayan, kung sa palagay mong marumi, huwag kang kumain. Ang daming sosyal, ang daming mga restaurant ng mga class. Bakit dito magsitsaga sa street foods kung masilan ka? So yun lang yun, di ba napaka simple. Mag-real talk tayo, ayoko ng plastikan. Mag-real talk tayo, magandang real talk. Inggit lang yan eh. Anong po sa mga basher, ano bang naiambag nyo sa lipunan bukod sa paghihila ng pababa ng tao? Mayroon ba? Wala. Oh, mayroon ba? Di ba wala? So bakit mo sila intindihin? Basher, may natulong ka ba sa buhay kung may ambag ka? Di ba wala? Bakit mo sila intindihin? Di ba? Yung mga negative comment nila, may pala ka ba doon pag pinatulong? Di ba wala? So yun lang yun eh. Yung mga basher na yan, ayun yung mawala ng pag-asa sa mundo na hindi masaya sa mga buhay nila. So yun ang masasabi ko sa lahat ng basher. Oh, ito na lang. Kasi unang-una, never ako humingi ng tulong sa kanila kasi hindi ko sa kilala. At sa kahit katiting na tulong, wala akong napala sa kanila. So bakit ko sila intindihin? Nagkaroon ba sila ng ambag sa buhay? Kung di ba wala? Yun lang naman yan eh. Bakit mo intindihin yung mga basher? Anong inspiration mo sa paggawa mo nitong video? Wala, sarili ko lang. I just want to improve myself. Gusto ko naman makaahon sa kahirapan. Kaya gumagawa ako ng tama. Lumalaban ako ng pata. So yun lang. Walang mga inspirasyon pa sa buhay. Gusto natin makaahon sa kahirapan kaya nagsisipag ako at nagsisikap. So ganun lang. Bakit naman kayo eh nagsisikap? Bakit pa kayo nagsisipag? Bakit kayo nagsisikap? Di ba dahil sa kahirapan ng buhay, gusto natin makaangat-angat ng konti. So ganun lang kami ginagawa ko. Wala na mga inspirasyon na yan. So ano pa? Malita ako sa magot, di ba? Pag-beauty queen. Di ba beauty queen nga ako? Saring. Boyfriend. Any question? May boyfriend na kayo? Ay, boyfriend wala. Pero marami nanliligaw. May kasi ang mother ko talaga pagdating sa lalaki. Kaya mamatay yata akong virgin. Diwata, magkaka-uniform ba kayo? Marami ng uniform. Actually, hindi lang sinusuot ng mga punyimas itong mga tauhan ko. Kasi marami na ako napagawa ng uniform. Ang problema lang kasi, ewan ko saan nila nilalagay. Hindi yata nilalaban, baka tinatapon na. Pero napagawa na ako ilang piraso na mahal kaya ng dami. Anong masasabi mo sa mga kababayan natin na gusto nila magkaroon ng brand sa ibang lugar? Ayan, maghintay lang kayo. So, kaya plano naman talaga na Diwata Paris Overload ay ma-expand yung pisto ko. Magkaroon ng mga branches sa iba-ibang lugar. So ngayon kasi syempre diba, busy pa ako dito sa isang pisto ko, pero talaga nagpaplano ako na magkaroon ng mga pisto sa iba-ibang lugar para humaba at lumawak ang pisto ng Diwata Paris. Waiting na daw sila eh. So yun lang. Siyempre hindi naman kaagad-agad, hindi naman ganun kabilis para makapag-pisto kagad tayo. Unang-una location, unang-una siyempre yung pisto tingnan natin kung accessible ba sa mga customer, comfortable ba ang lahat. So ganun, hindi ganun kadali, pero iniisip ko na yan. Siguro soon, susunod na yon.